na ito. Oo, sana tanggalan mo ito ng lahat ng ng lahat ng kapangyarihan. Tanggalan mo to ng kapangyarihan bilang isang pulis dahil hindi tama na ang pulis sinungaling. Ito nuknukan ng sinungaling tong hinayupak na ito. Oo, talagang talagang reyna ng kasinungalingan itong babaeng ito. Mantakin mo ang binigay sa ating datos ay nasa around 60,000 nationwide. 60,000 nationwide daw yung nag-celebrate nitong birthday ni Pangulong Duterte. Mga around 240 to be exact yung iba't ibang rallies na na-monitor natin. But as to the estimated number ng nag-participate ay mahigit 60,000. Hindi ko alam kung ano itong 240 na sinasabi niya. Is this 240 sites buong Pilipinas? Because masyado madami itong 240. Okay? Pero ang sinasabi niya dito, mga bossing, meron kasi dyan mga nagdi-divide. Oo, sabi nila kasi yung 60,000 na nag-participate divided by 240, more or less, lang yan, ilan lang yan. I-divide natin 60,000 divided by 60,000 divided by 240. Lumalabas 250. Di ba? Mga around 240 to be exact yung ibang rallies na na-monitor natin. So, tama yung kanyang So, dito, so parang lumalabas 250 lang yung mga tao kung i-divide mo sa 240 yung 60,000. Pero, ang sinasabi niya dito, may mga na-monitor silang mga pag-rallies. Hindi niya sinasabi dito na ang gulo-gulo kasi na statement nitong babaeng to kasing gulo ng kasarian niya Itong 240 na sinasabi niya. Yung mga nakita daw nila ng mga rallies. Ayan, iba't ibang rallies na na-monitor natin, 240. Hindi yan bilang ng rally. Kasi ilan lang naman yung rallies na naganap sa buong Pilipinas I think wala namang 50 yung rallies nationwide. So yung 240 is not the rally na inorganize ng hiwa-hiwalay. Hindi po. Yung sinasabi niya, yung nakikita daw nila na mga mga tao diyan sa mga rallies na pinuntahan nila or minonitor nila, 240 lang daw yung mga tao, more or less 250 person. Putang ina. Police Brigadier General Jean Fajardo. Hindi ko alam ko abogado ka, alam ko rin naman na hindi tanga mga pulis, okay? Pero sa mga sinasabi mo, parang ang bobo-bobo ninyong mga pulis. Kasi ikaw bilang isang general, bilang nakakataas sa ranggo, dapat ikaw pinakamatalino sa inyo. Kung ikaw bobo ka, ano kaya yung mga mas mabababa ranggo sa'yo? Di mas bobo sa'yo. Tama ba naman na 240? Nakita mo ba yan? Yung tao na yan sa may Davao? Nakita mo kung gaano karami yan? Sa tingin mo 240 yan? Kahit tanga ka, kahit bulag, hindi maniniwala na 240 lang yan. O sabihin na natin wag sa Davao. Punta tayo ng Kidapawan. Pumunta ka ng Davao del Norte. Diyan sa may lugar ni Hubahib. Nakita mo kung gaano karami. Walang 240. Sobra-sobra yun, ma'am. So, hindi ko alam kung hari at reyna ka ng fake news. Hindi ko alam kung hari ka o reyna Pero hindi ko alam kung fake news ka. Pero ang alam ko, sinungaling ka. Abogado ka pa naman tapos nagsisinungaling ka. Unang-una sa lahat, pulis ka pa naman. Dapat kapita-pitagan ang inyong uniforme. Dapat walang halong kabalbalan. Pero bakit putang ina napakasinungaling mo? Yun ang hindi ko talaga maintindihan, ma'am. Bakit sobrang sinungaling nyo? Pwede nyo namang sabihin kitang-kita naman ng tao Pwede nyo namang sabihin na marami talaga ang umattend dyan sa birthday celebration ni Pangulong Duterte. Hindi naman tangang Pilipino Ginagawa nyong gago mga tao Kayo mismo nasa kapangyarihan, kayo yung nuknukan ng sinungaling. Ginawa nyo na yan sa Kingdom of Jesus Christ Akala nyo ba kaya nyo pang ulitin yan dito sa mga nangyayari ngayon sa bayang Pilipinas? Hindi napapayag ang mga Pilipino na loko-lokohin ninyo, mga siraulo pala kayo. Mantakin mo, 240 yung mga na-monitor nyo. Saan yan? Ilagay mo kung saan yung 240 na mga taong umattend. Kasi as far as I know,
Naka-monitor kami sa lahat ng mga pagtitipon-tipon. Alam nyo ba, yung unang araw namin dito sa Thailand, ang ano lang namin nun is 150 lang talaga yung ina-expect namin na darating. Kasi nga, maliit lang yung venue na naarkila natin. 150. Ano yun? Isang kwarto lang yun, ma'am. Yung dagdagan mo ng 100, 2 kwarto lang yun. Yung 250. Mantakin mo na puno namin yung kwarto na yun ng 150. Dagdagan mo na ng 100, ganun ang itsura ng 250. O sige, sabihin na natin yung pangalawang araw ng Thailand. Meron lang din silang inarkila na isang kwarto sa isang abandonadong mall. Ang umatin doon, siguro mga ganun, mga nasa 300 na mga Pilipino. Isang kwartong malaki lang po 'yun, ma'am. Siguro naman, marunong ka naman, siguro bilang isang abogado, bilang isang general, marunong ka naman siguro ng surveying, di ba? Nakikita mo yung tao na yan, ilang square foot yan, ilang square meters na lang, o ilang square meters or ilang square foot yung yung area na yan dyan sa Davao. O nakita mo, yung mismong nakikita dyan sa picture sa background mo, ilang square meters yan, ilang tao bawat square meters sa magkakasya, o yun, bilangin mo kung sapat ba yung 250 na sinasabi mo. Diyan nga lang sa may Liwasang Bonifacio at saka diyan sa may diyan sa may Menjola yung nagpunta diyan, hindi lang yan 240. Kasi kung 240 yan, hindi sana kayo natataranta. Kung 250 yan na mga Pilipino, sana hindi nyo dinisperse yan. Diba? Pero the fact that you dispersed it, the fact na nakiusap kayo na wag kayo dito, it means, kinakabahan na kayo kasi ang dami na niyan. And isa lang sa mga yan yung tumakbo or tumalon papasok ng Menjola na yan at lahat yan nakapasok sa loob, hindi nyo na yan kayang kontrolin dahil mas madami na ngayon tao kaysa sa pulis. Kaya ito lang naman ang panawagan natin kay Brigadier General Jean Fajardo. Unang-una sa lahat, meron ka ng region na inassign na sa'yo. Bilang isang general, ikaw ay naka-assign na sa region ng Bulacan. Bakit hindi ka na lang mag-focus dyan sa probinsya mo? Bakit ang hilig mo pang magsalita? Nangangarap ka rin bang maging PNP chief? Katulad ni General Torre. Huwag tayong masyadong ganid sa kapangyarihan, ma'am. Alam ko na pangarap nyo yan, pero yung gumawa kayo ng kasinungalingan para lang sa katuparan ng mga pangarap nyo, hindi po yan ang training ng mga pulis. Hindi po dapat nagsisinungaling ang mga pulis. Dapat ang integrity ng pulis ay intact. Kaya sana magdalawang isip ka dahil imbis na baka makatulong yan sa karir mo, yung pagsisinungaling mo, baka yan ang maging hudyat ng pagkasira ng pangalan mo, hindi lang ng pangalan mo, pati ng buong kapulisan. Nakakahiya kayo. Ang lalaki ng mga sweldo nyo. Sweldo ng taong bayan, pera ng taong bayan yung pinapasweldo sa inyo. Mga nakaupo lang kayo sa mga opisina nyong de-aircon. Pinahihirapan nyo yung mga pulis na mabababa ang ranggo sa inyo na pinahaharang nyo sa mga tao. Tapos eto lang ang ginagawa ninyo sa pera ng taong bayan, sa sweldo ninyo na pinaghirapang buwis ng taong bayan. Yan, magsisinungaling kayo doon sa mga taong dapat pinoprotektahan at pinagsisilbihan ninyo. Kaya I'm calling on PNP na i-call out nyo itong general ninyo. Paano kami magtitiwala sa pulis kung yung mga pinuno puros mga sinungaling at puros mga luko-lokot loka-loka? Hindi ba? Mantakin mo sa dami na yan, sa dami na... Ay ko nga sa inyo, hindi nyo na yan maitatago. Noong nakaraan, sinabi na itong sinungaling na to, yung pulis hindi daw umiiyak. Nagpapahid lang daw ng luha. Bakit mo kailangan magsinungaling? Magkano ang natatanggap mo para lang magsinungaling ka? Yun ang gusto nating malaman. Kasi baka mamaya yan, kaya sobrang sinungaling mo, laki-laki na pala ng kinikita mo, mahiya naman kayo, i-share nyo naman yan doon sa mga pulis na pinahihirapan ninyo. Ito ay nagtatanong lang tayo, hindi tayo nag-aakusa. Pero minsan kasi mapapaisip ka bakit kailangan magsinungaling? Wala namang dapat pagsinungalingan. Nakikita naman ng dalawang mga mata namin yung dami ng mga tao. Katulad nung nandiyan sa may KOJC compound.
warrant of arrest ng ibang tao at naka-address sa ibang lugar yung ipinresenta ni Torre. Pero para sa inyo, tama pa rin yun. Anak ng tinapay, talagang nandito tayo ngayon sa sitwasyon na sobrang lala. Rampant yung pagnanakaw ng mga nasa gobyerno, rampant yung pambubudol sa mga tao, tapos yung mga pulis na dapat pinagkakatiwalaan natin dahil kapit-apitagan yung kanilang reputasyon, ganito ang mga pinaggagawa. Puros mga sinungaling. Nung nakaraan, sinabi ninyo na yung mga nagda-drugs na nahuhuli nyo, hindi naman lahat, puros mga addict. Yung iba naman, recreational. Yung iba, ginagamit nila dahil nag-overtime. So it's as if, imbis na dinidemonize natin yung mga masasamang dulot ng paggamit ng droga, parang ginajustify pa ninyo na may magandang dulot to sa tao. Anong klaseng mga pulis kayo? Kaya naman pala kayo galit na galit kay Pangulong Duterte, kaya naman pala tinraidor nyo ang bayang Pilipinas at si Pangulong Duterte, kasi suportado nyo yung mga gumagamit ng drugs. Yun ba yung gusto nating palabasin? Neto na naman nakaraan, nagagalit kayo sa social media. Kasi social media daw ang nagpapakalat ng balita na ito daw yung crime rate daw sa Pilipinas ay tumataas. Sa listahan nyo naman, bumababa. Paano nga kami maniniwala sa inyo? Puro nga kayo sinungaling. Sinabi ni Bongbong Marcos, walang baril sa KOJC. Alam nyo naman na meron, na pumasok ng mga baril dyan yung mga pulis. Alam nyo naman na meron, pero hindi nyo kinokorek si Bongbong. Kasapakat nyo si Bongbong sa pagsisinungaling. So ngayon, sinisisi nyo social media dahil kumakalat yung mga krimen. O katulad nyan, may mga mga instances ng barilan na naman. Instances ng mga ambushes. May mga instances ng mga riding in tandem na naman. Anong magagawa ninyo kung kumakalat sa social media yan? Iyon ang katotohanan eh. So ang gusto ninyo, kontrolin yung social media para yung inyong sinasabi na ganito lang yung krimen, ma-justify ninyo dahil kontrolado nyo pati social media. Di nakapagsinungaling kayo ng legal. Ganun ba yung gusto ninyong mangyari? Abay, maling-mali po yan, ma'am. Hindi po tama at kailanman hindi magiging tama yung pagmamanipula ninyo. Hindi kasalanan ng social media kung bakit maraming krimen ngayon. Ang may kasalanan po ng krimen ngayon is yung kaluwagan ninyo sa krimen. Nakatuon kasi kayo sa politika eh. Nakatuon kayo sa mga Duterte, nakatuon kayo sa Davao, pasamain ng Davao, hulihin si Baste, nakatuon kayo sa ganun. Hindi kayo nakatuon sa paglaban sa krimen. Yun ang lagi nating sinasabi, mga bossing. Kaya ako, sawang-sawa na ako sa kasinungalingan nitong PNP na ito. Lalong-lalo na ito si Jean Pardo. Jean Pardo, kaya namin bilangin sa mga kamay namin kung ilang beses ka nang nagsinungaling sa bayan. Hanggang ngayon, saan ka kumukuha ng kapal ng muka para humarap sa taong bayan na nagpapasweldo sa'yo para lokohin mo harap-harapan? Maling-mali po yan, General Fajardo. Kasalanan ng mga kriminal kung bakit mataas ang crime rate ngayon. Hindi kasalanan ng social media. It's just that social media mas pinagkakatiwalaan na ngayon kesa sa media. Kasi nga ang media kinokontrol yung mga numero. Gusto nyong palabasin na noong panahon ni Duterte, mas marami talagang naaaksidente at krimen kesa ngayong panahon ni Marcos. Kaya gusto nyong kontrolin ng social media, patahimikin ng mga vloggers, kasi nga hindi nyo kayang kontrolin, hindi nyo kayang hawakan sa leeg. So ito, tingnan nyo, titigan ninyo maigi itong mukha nitong hinayupak na ito. Ito ang mukha ng kasinungalingan sa PNP. At sana sa mga uniformadong hindi sinungaling dyan sa PNP, dahil hindi naman lahat sinungaling katulad nito ni Marbil at ni Torre, sana i-call out ninyo itong mga itong mga pulis ninyo, na itong mga general ninyo na kapitapidakan at sinusundan pa naman ninyo, na itigil na nila yung pagsisinungaling. Magsilbi na lang kayo sa taong bayan, hindi kayo kasali sa politika. Protektahan yung mga Pilipino mula sa mga masasamang loob. Huwag kayong masyadong naka-standby sa politika, dahil hindi po yan ang trabaho nyo.
mga putang ina ninyo. O, ayan, o hindi ba? Namura na naman tuloy kayo ni ni Boss Dada. O eto, magpakita pa tayo ng isang kabulastugan at katarantaduhan netong taga Malacanang. Itong PCO, alam mo, nakakahiya kasi nung nakaraan itong tawag din itong si Claire Castro, mga bossing. Siyempre, salita siya ng salita tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. It turned out, ito palang babaeng ito, hindi niya pala talaga din nakikita at nakakausap si Pangulong Marcos. Kaya nga nung mga panahon na itinanong kung nasaan si First Lady, hindi rin niya alam yung sagot. Kasi hindi talaga wala siyang access sa Pangulo. Ngayon yung sinasabi ni Panelo na, ako, the reason why I am an effective spokesperson during PRR this time is because I have a direct access to the President. I know the President by heart because kaibigan ko siya. We've been together for a long time. Kaya kilala ko siya. Kaya kung merong mga itinanong sa akin, kung merong mga itinanong sa akin bilang kung merong mga itinanong sa akin bilang isang spokesperson, kaya ko yung sagutin kasi alam ko posisyon ni PRRD dahil magkasama kami lagi at kasama ako lagi sa mga planning and mga cabinet meetings. Ngayon, kung meron naman silang itatanong sa akin na wala akong sagot, kaya ko pa ding sumagot according sa pagkakakilala ko kay Pangulong Duterte, according sa closeness namin, I can answer some questions. Pero kapag talagang crucial yung sagot and kailangan talaga yung presidente ang sasagot, hindi ko na sasagutin yan. Pero ako, bilang isang spokesperson, importante sa lahat, bilang spokesperson ng Pangulo, dapat kilalang kilala mo siya. You have direct access at kilalang kilala mo siya para you can put the questions sa parking lot and you can ask the questions right away after nung presser para makakuha ka kagad ng sagot para sa susunod na press con meron ka ng sagot dun sa mga tinanong nila. Pero it turned out etong aso na to wala talaga siyang access. Kaya kung ano-ano yung sinasabi niya, kung ano-ano yung lumalabas niya, kadalasan yung sarili niya ng opinion yung ipinalalabas niya. Pag tinanong mo, Presidente, iba yung sagot sa sinasabi niya. Kasi nga, epal. Kasi nga, ito si Claire, bopols talaga. O, katulad nito, si Magalong, naglabas siya ng mga ebidensya that AKAP, AX, and yung iba pang mga ayuda ay ginagamit para sa vote buying. Ginagamit para sa vote buying. Ngayon, tinanong itong si Castro ng mga reporter tungkol doon. Ang sagot niya, magpakita ng ebidensya si Magalong, hindi puro yak-yak lang. Aba putang ina Claire, mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa sasabihin mo dahil si Magalong hindi yan magsasalita nang wala yan ebidensya. Baka mamaya maglabas ng ebidensya yan tapos pag isinampal sa pagmumukha mo, sabihin mo, ay, hindi ko yan masasagot kasi hindi pa namin napag-uusapan yan. Baka naman gumanong-ganong ka lang, Claire. Be careful what you wish for. This is Magalong we're talking about. Ito si Magalong, pinag-retire to ng maaga nung panahon ni Pinoy. Bakit? Kasi kahit na siya yung next in line for PNP chief, noong nag-imbestiga siya sa Mamasapano at lumabas na may negligence sa part ni Purisima, ni Mar Rojas at saka ni Pinoy, kahit na meron siyang pangarap na sa karir niya na maging PNP chief, hindi niya yun kumbaga yung kanyang investigation and judgment hindi na cloud nung kanyang pangarap. Ang ginawa ni Magalong, in-expose niya yung 3 tao na ito na mayroong negligence dyan sa pagkamatay ng SAF-44 dyan sa Mamasapano. Ganon katindi yan si Magalong at dahil doon, pinag-early retirement yan. Hindi na siya naging PNP chief.
pinag-reter yan agad. Bakit? Kasi nga, yung mga dinali niya sa kanyang report, mga superiors niya. Bilang isang mayor, si Magalong exposed at alam niya kung ano ang corruption sa DPWH. Alam mo ba kung sino ang may hawak sa DPWH? Ang may hawak sa DPWH, kayo. Executive branch. Kaya nga kayo nag-a-appoint eh. Kayo ang appointing authority ng DPWH. Tama? So alam niya yung mga corruption sa DPWH. Yung sa corruption sa, ang tawag dyan, yung rock netting sa Baguio. Yung mga ginagawang kalsada na buo pa, binabasag na. Ngayon, lumabas yung cat's eye. Yung cat's eye, yung cat's eye na ilaw sa kalsada. Imaginein mo, 500 lang pala yun. Lumalabas, ang budget ng DPWH doon, if I'm not mistaken, it's either 7.5 or 11.5 per piece. Ganong kalaki corruption, 500 lang, tapos ganong kalaki yung patong nila. May ebidensya si si Magalog dyan. May ebidensya siya kasi may presyo siya nung mismong cat's eye na yon at meron siyang hawak na kontrata nung DPWH. Kasi nga, nasasakupan niya yung lugar na yan. Kasi nga mayor siya, so alam niya yan. Kaya Claire, mag-ingat ka sa mga hinihingi mong ebidensya, baka isalampak sa pagmumukha mong mukhang aso yung mga ebidensya na yan. Mataranta ka. O pakinggan natin itong palitan ng patotsadahan netong dalawa. Ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon. Mag-download lang sila ng mga videos ng mga congressman na wala nang sinabi kundi. Kaya may AX! Ayan na Dahil ni Speaker! Utang na, mukhang loka-loka Nakita mo yan, yung kongresista na yan Diba? Mukhang baliw. Kaya may akap! Dahil ni Speaker! Tama. Utang na, mukhang mukhang mangkukulam Kaya may tupad! Dahil ni Speaker! Ebidensya. Naman si Kita mo yun, Claire? Nakita mo yun, Claire? Mismong mga congressman na ang nagsasabi na dahil kay Speaker, meron tayong AX. Dahil kay Speaker, meron tayong AKAP. Bakit? Si Speaker ba ang presidente ng Pilipinas? Si Speaker ba ang sumingil ng mga buwis na yan? Meron kayong power of the purse. Kayo ang naglalagay ng mga budget. Kung magkano dito, kay ganito, kay ganyan. Pero wala kayong kapangyarihan na magbigay ng pera. Kaya nga kayo binawalan na kayo na magkaroon ng pork barrel yung mga congressman so ito na mismo mga kongresista ang nagsasabi dahil kay Speaker AX, dahil kay Speaker ganito. At hindi lang yan, ang dami pang mga congressman na yan ang bukang bibig nila. Malakas sa palakpak, pag mahina ang palakpak, maliit ang bigay. Imagine, Claire, bulag ka ba? Katulad ka ba ni Pajardo? Sa bagay, puros kayo mga sinungaling Ano pa bang ine-expect natin? Pero tandaan ninyo, the more na nagsisinungaling kayo, the more na i-expose namin dito sa social media yung mga kasinungalingan ninyo na baka akala nyo you can get away from lying, I-expose namin sa mga Pilipino lahat ng mga kabulastugan ninyo. Hindi kami matatakot para makita ng taong bayan kung gaano kayo kaloko-loko at kung gaano nyo niloloko mga tao. Sige, diretso. Miss Claire Castro, Kasi nga, there's no choice but to defend, of course, the administration. Tama. Pero ang kinakuha ko lang naman dito is what is really happening. Tama. Actually, nasa kanila nga na ngayon may mga ebidensya Tama. Unang-una, doon pa lang sa AKAP hindi naman nakasali yan sa NEP. Bakit nagkaroon sa bicameral ng Tama. AKAP nila? Meron pong ebidensya. Ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. Talagang this is a challenge to all of us dahil another is they want me to produce evidence when in fact ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Tama. Mag-download lang sila ng alam nyo naman yun mga sinungaling kayo. Alam nyo yung mga yan, yung katulad yung mga blanco-blanco na yan. Di ba? Yan talaga ang issue natin, yung blankong BICAM report. The reason why masyado kayong nasaktan sa mga exposés ni na Pangulong Duterte and the reason why Duterte is in Hague now dahil nabisto ng lahat ng kabulastugan ninyo.
hindi kayo makakatakas dito sa gaan na to. Hindi kayo makakatakas dito sa blankong item na ito. Umamin si Kimbo na meron so yung pag-amin ni Kimbo, hindi na kayo makakatakas doon. And pag naglabas ng ruling ang Supreme Court na illegal yung budget na ito, humanda kayo. If there's someone who's really impeachable, who's really needed to be impeached, si Pangulong Marcos talaga yan. Why? Because he signed a BICAM report that is illegal. Yan ang klarong impeachment. Yung mga impeachment kay VP Sara, yung mga bagong na didiscover ninyo na mga pangalan na kung ano, na pangalan na sukat, pangalan ng kung ano-ano. Putang ina, hindi niyan kayang basagin yung fact na blanco yung BICAM, dinoktor nyo, pinapirmahan nyo sa presidente, para saan? Para dyan sa mga insertions ng mga corruptions ninyo. O ngayon, lalabas sa Korte Suprema na talagang illegal kasi nakita na rin nila yung illegal na pagkuha nyo ng budget sa PhilHealth. Actually, dun pa nga lang Doon pa lang, pwede na ma-impeach at pwede nang sampahan ng kaso ng impeachment si Bongbong Marcos because utos ng executive yung pagbawas pagkuha ng pera sa PhilHealth sinasabi ng Supreme Court na illegal yan at dapat ibalik yan So doon pa lang na the fact na yung opisina ng presidente nag-try gumawa ng illegal, gumawa ng illegal, kaya nga pinababalik na Supreme Court, iyan palang impeachable na Kaya nga kahit na ano pang sabihin ninyo, may mga bagong pangalan ng mga recipients ng pera ni ng Office of the Vice President, DepEd or so on and so forth. Mas malaki ang corruption sa opisina ng presidente. Okay lang na scrutinize natin yung kay Inday Sara at alam ko na sasagutin niya lahat ng yan. Pero dapat scrutinize din natin yung gastusin ng Office of the President kasi nakikita na natin yung mga irregularities, nakikita na natin yung mga illegal na utos, nakikita na natin yung mga pagkuha ng pera, nakikita na natin yung pagpirma doon sa mga depektibong GAA. Dapat nagsisimula na ngayon etong magagaling na mga congressman na ini-scrutinize na rin yung mga kaperahan, budget ng Office of the President. Nagtataka lang ako, bakit nilalabas pa natin sa media ngayon yung mga na didiscover nyo. Kung sa tingin ninyo, yung mga nadidiscover nyo is enough to impeach VP Sara, why ilalabas nyo siya? Kasi tingnan mo if ako ang legal team ni VP Sara, alam ko na ngayon kung ano yung mga gagamitin yung ebidensya laban sa akin. So, nakakapaghanda ako. Bakit nyo inilalabas sa media? Kasi sa totoo lang naman, aside from itong impeachment, ang gusto nyo lang naman talaga is masira ang reputation ng mga Duterte sa tao. Malabo na yun. Mr. Congressman, malabo nyo nang sirain si VP Sara sa tao. Nakita nyo kung gaano kadami yung lumabas. Even how much yung effort ninyo of watering down yung mga lumabas na tao nung panahon, nung birthday ni Pangulong Duterte at nung pinadala nyo siya sa dahig. Hindi nyo na masisira ang reputation ni Inday Sara dahil lang dyan. Because in the first place, kung ano yung sagot ni Inday Sara dun sa unang pangalan na Payatos, Mary Grace, kung ano man, kung ano yung sagot niya dun, yan din yung magiging sagot nila dyan. Na the reason why those names are parang gawa-gawa, it's because to hide their true identity. Yung real identity noong mga assets, mga informants ng gobyerno para maitago na gumagamit sila ng mga aliases. Hindi na bago yung paggamit ng alias. Tatandaan ninyo, Mary Rose Ong, anong alias niya? Ang alias niya, Rosebud. O si Ador Mawanay, meron siyang alias.
Yung si Bicoy, alias din yun. Si VP Sara, si Rizon Tiveros. Ang dami nilang mga aliases na mga alias ganito, alias ganyan. Si Trillanes, yung mga testigo niya, may mga aliases yan. O tanungin mo, nagkamal ba itong mga tao na ito, yung mga testigo ni Trillanes, nila Ontiveros, nakatanggap ba yan ng pera from their confidential funds? Yun ang tanungin ninyo. Because if they did, tingnan ninyo kung ano yung pangalan nung tumanggap ng pera na yan. Si Rosebud ba nun tumanggap ng pera being a state witness? Kasi definitely, kung ikaw ay isang asset, you are receiving money from yung organization na nangangailangan ng information from you. O so tanungin nyo, nakatanggap ba si Mary Rose Ong? O kung nakatanggap siya, nung pinirmahan niya yung tinanggap niya, anong pangalan ang ginamit niya? Is it her real name? Kaya nga siya nagbibigay ng alias kasi ayaw niyang malaman ng totoong pangalan niya, ng sindikato eh. So, iibahin niya. Tama, mali. O, so, yung mga sinasabi ninyo, mga bagong pangalan, kahit gaano pa karami yan, it's still the same defense ang gagamitin ng grupo ni Inday. Yan ay mga asset at hindi dapat mailabas yung identity ng mga yan. If you really need the identities of those people, gagawin natin yan sa isang executive na session na basta magbibigay kayo ng sumpa na hindi ninyo ilalabas yung mga identity niyan. Kayang-kayang ilabas nila Inday Sara yung identity niyan for sure. At alam din yan ng mga congressman because may mga ganyan din sila eh. Yung mga police, meron silang mga assets, di ba? Anong ginagawa nila kapag nakapagsumbong yung asset nila ng isang drug lord na huli nila talaga na totoo yung information? Di ba may reward? O, so yung reward na yon, sinong tumatanggap? Yung asset, alias. Sa tingin mo ba pagtanggap ng asset, nilalagay nung binigyan ng reward yung totoong pangalan niya? Hindi kasi nga asset siya. Double agent siya. May pinapangalagaan siyang, kumbaga ayaw niyang i-blow yung cover niya. So ganoon din yun. Alam ng mga congressman yan, kaya nilalabas na lang ng congressman sa sa media, kasi nga yung media can twist it negatively para masira si VP Sara. Eh kasi sabi ko nga, kung talagang malakas tong ebidensya na to and this can implicate VP Sara, this can impeach VP Sara, then why not wait for June or July? Why not wait for July para sa impeachment? Eh, ang lakas-lakas na pala ng mga ninyo. Ang lakas-lakas na pala ng mga ebidensya ninyo. Ba't kayo nagmamadali? Hindi ba? Oh, so hindi nyo kaya, yung ginagawa ninyo paglabas-labas ng mga pangapangalan na yun, wala na yan. Hindi yan makakapagpahina kay VP Sara. At eto, pakinggan natin yung mismong interview ni Magalong tungkol diyan. Ano naman si Ma'am Miss Claire Castro, no? Kasi nga, he has no choice but to defend, of course, the administration. Pero ang kinakuha ko lang naman dito is what is really happening. Actually, nasa kanila nga na ngayon may mga ebidensya eh. Unang-una, doon pa lang sa AKAP eh, hindi naman nakasali yan sa NEP. No? Eh bakit nagkaroon sa bicameral ng NEP ng AKAP bigla? Itong pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Sabi ko sa iyo, Claire Castro, alam ni Magalong yan. Ngayon may tanong si Magalong, hindi kasama sa NEP, bakit na ilagay sa BICAM? O yung budget ng Office of the President, bakit dumoble? Yung budget ng Congress, bakit dumoble? Yung budget ng Senate, ba't nadagdagan? O yun yung dapat ipaliwanag. Yun yung ipaliwanag mo, Claire. Hindi yung kung ano-ano ang mga issues sa sinasakyan mo. Hindi mo naman masagot ng maayos kapag totoong mga tanong. Magaling ka lang sumagot pagka tungkol sa mga Duterte. Pero pag tungkol talaga sa mga issues ng bayang Pilipinas, nga. Hahamunin mo si Magalong. Baka mamaya ipakita sa iyo lahat ng ebidensya niya, mataranta ka.
Magalong hinggil sa hamon ng Malacanang na magpakita siya ng ebidensya sa pahayag na ang pambansang budget ngayong taon ay ginagamit bilang pondo sa halalan. Sa press briefing kahapon, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bagamat nirerespeto niya ang pahayag ni Mayor Magalong, mas makabubuti kung suportahan ng alkalde ang kanyang pahayag gamit ang mga ebidensya. Kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. Sagot naman ni Mayor Magalong sa hamong maglabas ng ebidensya upang mapatunayang may katotohanan ang kanyang mga bintang. Talagang this is a challenge to all of us dahil another is they want me to produce evidence when in fact ang ebidensya nandun na sa mukha nila. Mag-download lang sila ng mga videos ng mga congressman na wala nang sinalita kundi wala nang sinabi kundi kung wala si speaker, walang akap. Kung wala si speaker, walang ganito. Pasalamat tayo kay speaker. Puro ganun na lang lahat. Akala mo, ang namimigay ng pera, yung speaker. Bakit? Pera ba niya yan? Pera ng taong bayan yan. Wala pang direktang tugon dito sa ngayon ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero nauna na ring itinanggi ng mga kongresista ang aligasyon. Ayon kay House Prosecutor at One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, hindi totoo na mga kongresista ang may hawak ng budget ng AKAP, kundi mga ahensya ng gobyerno. Bakit kung gano'n naman pala sir, bakit pinagmamalaki natin sa mga sorties natin, sa mga speeches natin, bakit pinagmamalaki natin na parang pera ni Speaker Martin Romualdez yung mga yang AKAP and AX and so on and so forth, 'di ba? Kung hindi naman pala sa inyo. AKAP to PADMA, these are all national budget of the national agencies. So I think respectfully they belong to the DSWD. Yan talaga yung tama. Nasa DSWD talaga yan. Kasi talagang sa kanila yan. Kaya nga 'di ba ang COMELEC tinanggal na din kayo. Dapat walang politiko na nakikisali diyan. Pero ang dami kasing mga video footages, sir, na halimbawa katulad diyan, yung isang mayor isang congressman sa Batangas nagbibigay tapos nagbi-bless pa sa kanya pagkabigay niya nung pera, pagbigay niya ng pera hinahawakan niya pa sa ulo para sa Santo Papa. Hindi ba? So ang daming ganun at ang dami rin na nagkatulad diyan sa may Davao, meron din isang issue ito, ano lang to, chismis lang to, pwedeng hindi totoo ito pero may sinasabi na meron daw isang kandidato diyan sa Davao na hindi wala na siya sa gobyerno, so private person na siya, pero sa bigayan ng AKAP, AX at kung ano-ano pa diyan sa Davao, nandoon siya. So anong ibig sabihin nun? Hindi ba? Bakit siya nandoon bilang isang pribadong tao? Pumufront siya sa bigayan. So anong ibig sabihin? Anong gusto mong ma-instill sa utak ng tao na yung pera na yung galing sa kanya, hindi ba? So yun yung sinasabi dito ni Magalong na nagagamit yung mga programa na yan para sa pampolitika, which is hindi naman talaga dapat. DOH and the DOLE. So I'm not sure where it would come from po na it is allocated po. So in our experience, what the congressman would do is that they would try to serve as a bridge between their constituents and the national government. They would assist them in procuring them, but it would not be allocated in such a manner. Dati na ring iginiit ni House Minority Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan, hindi sila nakikialam sa disbursement ng social services ng pamahalaan. Patulad nito, ito sa totoo lang bawal to Gamitin mo yung pangalan na 4-piece para sa party list mo. Yung 4-piece programa yun ng gobyerno So iboboto ka talaga ng tao kasi ang isipin ng tao na deception talaga to. Iisipin ng tao na pag binoto ko to, baka masama ako sa 4-piece. May pera dun Hindi ba? Pero yung 4-piece nito, hindi yan yung 4-piece ng gobyerno pero hindi nila kiniklaro yun. Kaya dapat ako bilang COMELEC chair, itong pangalan ng party list nila na 4-piece, dapat i-disqualify ko.
Mali yan, sir. Huwag niyong gagamitin yung pangalan ng ahensya ng gobyerno. Halimbawa, ako, pwede ko pang gamitin na AX, AKAP party list. Pwede bang ganun? Di ba kasi nga iisipin ng tao na, I need to vote for this party list kasi namimigay ng AKAP to. Itong 4-piece party list, namimigay ng 4-piece to para masali ako. Hindi ba? So that's, panloloko na kagad yun. Pangalan pala ng party list, panloloko na eh. Experience ko po ay wala akong ganyan na nakikita at wala po akong ganyan na na-experience. Yung sinasabing 2025 na yung GAA ay election funds, lahat ng disbursements hindi po nakikialam ang mga politiko sa mga distribution ng social services. Bawal po ang mga politiko. Yun talaga, bawal. Pero marami nga po nagkakalat ng mga videos. Kaya nga gusto ninyong manipulate yung social media, gusto ninyong i-control. It's because hindi lumalabas yan sa mga media. How can people know na may mga ganitong nangyayari? Through social media. Ngayon, mga kababayan, naintindihan nyo na siguro why they want to suppress itong social media. Diba? They want to control social media. Kasi, yung social media ang nagiging nagiging fact checkers ng mga sinasabi ng mga politiko natin. Hindi lang congressman, pati senador, mga mayor. Oo, na pag sinabi ni mayor, hindi, wala akong babae. Tapos biglang lalabas, social media, meron pala talaga. Na-videohan pala siya. So, yung totoong fact checkers talaga is yung mga netizens na may mga alam na kabulastugan ninyo. Kaya gusto nilang patahimikin at i-suppress ang social media. Magpunta roon. Pero sagot naman ni Mayor Magalong. Well, alam mo, sanay naman sila magsalita at magsinungaling. Kaya isa lang ang sasabihin ko sa kanila, katotohanan lang po. Katotohanan lang po. Makinig kayo sa taong bayan. Mahiya na kayo sa ginagawa ninyo. Naghihirap na yung taong bayan. Grace Alam mo, sa totoo lang, bilib na bilib ako kay Magalong. Isang bagay lang ako hindi dito bilib. Ipagneto si Libayan. Pero ibig sabihin, bilib na bilib ako kay Magalong kasi yung tapang-tapang niya. Kasi alam niya na nasa kapangyarihan itong mga ito and head on, binabangga pa rin niya. Kaya minsan bilib ako sa mga mayor na talagang involved sa mga constituents niya. Naghihirap na talaga ang bayang Pilipinas. Ang mahal na ng bilihin, ang mahal na ng tuition fee, bayaran na naman ng tuition fee mga bossing. Grabe ang taas ng tuition fee, ang taas ng bilihin, presyo ng libro, uniform. Patay na naman tayong mga Pilipino. Tapos ganito makikita mo yung mga mambabatas natin, kanya-kanya rin sila ng diskarte kung papaano sila magkakapera, kung paano sila magkaka-project and so on and so forth. So talaga, nakakalungkot na. Kasi puros na lang tayo denial, pero ang dami naman lumalabas sa social media na it's the other way around. So kaya magising na tayo mga Pilipino and hopefully magising na rin itong ating mga mambabatas. Itigil na natin yung mga kabulastugan natin kasi kawawa ang bayang Pilipinas kawawa ang mga Pilipino dahil sa mga ginagawa ninyong mga ganito.